Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bangkay ng isang 17 anyos na estudyante natagpuan sa Baywalk, Lingayen, Pangasinan. 7 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Baguio City. Kakulangan ng pondo at problema sa titulo ng lupa, malaking hamon para sa programang pabahay ng pamahalaan. Inilagay na bakod sa pedestrian lane sa intersection ng Session Road at Father Carlos Street, inulan ng batikos. Ang iniwan nitong pinsala ang pag-uusok sa ikinapatayuan ng Comelec ang bilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Isang minivan na minamaneho ng isang 83 anyos na lola sa Baguio City. Inararo ang isang motorsiklo, 2 SUV at isang pick-up truck. Ang driver nawalan di umano ng kontrol nang maganap ang insidente. Ang detalye sa report ni Angel Arquero. Sa kuha ng CCTV na ito bandang alas 7:37 kaninang umaga, October 16, sa kahabaan ng Ligarda Road, Baguio City, kita ang mabigat na daloy ng trapiko sa Ligarda Road. Maya-maya, inararo na ng isang minivan ang mga sasakyan. Based on initial investigation, itong isang sasakyan is traversing along itong Legarda. And then, allegedly is na-lost control siya. Kaya nabunggod niya yung isang concrete wall ng isang hotel. So, patuloy pa rin siyang umusad hanggang nabunggo niya itong motorsiklo. Na itong motorsiklo naman, nabunggo niya yung pedestrian na nasa sidewalk. So, patuloy pa rin umuusad yung vehicle 1 natin at yun nga, nabunggo niya itong Toyota Innova wherein yung Toyota Innova nag-move forward, nabunggo niya itong Hilux and itong Hilux, nabunggo niya itong Tamaraw FX. Ayon sa ilang mga nakasaksi sa insidente na tumanggi ng humarap sa kamera, napansin na raw nila ang mabilis na takbo ng minivan bago ang insidente. Sa kabuuan, 4 na sasakyan at isang motorsiklo ang sangkot sa karambola at 7 ang sugatan dahil sa insidente. Sa inisyal na investigasyon ng BCPO at Traffic Enforcement Unit, posibleng nawalan di umano ng kontrol ang driver ng minivan na isang 83 anyos na senior citizen. Agad namang itinakbo ang 7 sugatan sa insidente, sa pagamutan na kalaunan ay nakalabas rin. Eyes on the road, observe natin yung speed limit. We also have to observe yung mga traffic laws and mga ordinances. Nagkakandak pa tayo ng investigation and we are gathering yung mga kuha ng mga CCTV. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng BCPO at mahaharap naman sa reklamong multiple physical injuries at damage to property ang 83 anyos na driver ng minivan. Angel Arquero, RNG News. Wala ng buhay nang matagpuan ng isang 17 taong gulang na estudyante sa Lingayen, Pangasinan. Dahilan ng kanyang pagkamatay, iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Magbabalik sa report, Angel Arquero. Bangkay na nang matagpuan ang isang 17 gulang na senior high school student sa Baywalk ng Lingayen, Pangasinan kaninang alas 7 ng umaga, October 16. Ayon sa inisyal na investigasyon na nakalap ng Lingayen PNP, pumasok pa raw sa eskwelahan ng biktima pero hindi na ito nakauwi. Hindi na po daw siya umuwi, so nag-alala po yung mga kamag-anak niya, kapamilya niya. So nag-post na din po sila sa media nung kagabi. Sinasabi din na yung damit niya na yun yung damit niyang umalis ng bahay. Nang matagpuan ang bangkay ng biktima, agad itong inimbestigahan ng Scene of Crime Operation Unit ng Lingayen. Base po sa aming investigasyon, ang nasabing
bangkay ay nagtamo ng mga fracture. Mayroon po siyang open fracture sa may kamay, sa may wrist, tapos sa may tuhod, open fracture, lumabas po yung buto, tapos dito sa may hita, lumabas po yung buto sa may hita. Apo. Tapos dito sa may tuhod, bali po yung tuhod din niya. Malakas yung impact ng tinamo niya kung bakit siya nagkaroon ng mga fracture na yun. But mostly sa may paa. Nasa funeraria pa ang labi ng biktima habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Angel Arquero, RNG News. Pinutakte ng batikos mula sa mga netizens ang inilagay na bakod sa pedestrian lane sa intersection ng Session Road at Father Carlos Street. Ang ilang mga residente pinagtataka kung talaga nga bang isinusulong ng pamahalaang lungsod ang pagiging walkable city. Magbabalita Ron Maranan. Madalas tumawid sa pedestrian lane sa intersection ng Session Road at Father Carlos Street, Baguio City ang 67 anyos na si Nanay Delia. Kaya naman labis ang pagkadismaya nito nang malamang isinara ang tawiran na madalas niyang dinaraanan. Bakit kasi sinara yan? Okay naman pag binuksan yun kasi pag galing ka doon, tapos pag ganyan, nakasanayan na kasi ng tao. Mas mahirap kasi aakyat ka pa doon, lalo na pag senior. Siyempre pag galing doon, diretso na dyan. Aakyat pa doon, mga senior, di ba? Mahirapan sila. Katunayan, pinutakte ng batikos ng mga netizens sa social media ang pagsasara ng pedestrian lane matapos itong i-post ng isang concerned citizen. Ang ilang netizens tinawag ito na pedestrian violence dahil sa abalang dulot nito lalo na sa mga senior citizens at persons with disability. Pero kahapon, October 15, muling binuksan ang nasabing pedestrian lane na labis na ikinatuwa ng mga residente. Mas maganda nga binuksan yan kaysa isara. Kasi mahirapan naman kaming umakyat ng pag ganun sa taas. Tapos siyempre, pag tumawid ka dyan, aakyat ka pa doon. Masakit ng mga tuhod, ng mga senior. Ngayon ko nga lang po alam na bukas to kasi yun nga, nung nalaman ko na sarado, doon na talaga ako lagi dumadaan kahit na medyo malayo. Pero ang tanong pa rin ng karamihan, bakit ito isinara? Ayon sa City Engineering Office ng lungsod, may mga naunang rekomendasyon umano ang Traffic and Transport Management Division na isara ang nasabing tawiran. Unang-una, may mga reports kasi ito, no? This was handled way back before nung former na Traffic and Transport Management Division head natin na nag-recommend together with the Technical Working Group na nakita nila na maraming pedestrians dito sa Session Road, lalong-lalo na sa Session Road. Ayon pa sa City Engineering Office, nakatanggap din sila ng ulat mula sa City Peace and Order Council ukol sa mga naitatalang aksidente sa lugar. Nag-report din ang mga enforcers natin doon, yung mga challenges nila na nakikita doon. And in fact, there was also a time na nagkaroon yata ng accident doon sa area na yon. Kaya ang sabi nila, since marami tayong pedestrian, I think it's hindi yata tama. Parang ganon. So they also referred this back to the Department of Public Works and Highways, considering na yung Session Road and Father Carlo is part of the national road. So, ayun. And they also agreed naman na ganon ang gagawin para maiwasan natin yung sa safety at the same time. Yun ang point naman nila. Kaya naman ipinatupad lamang ng City Engineering Office ang rekomendasyon ng mga naunang ahensya. Pero dahil umani ito ng batikos, minabuti nila itong tanggalin. But then, yun nga, tumawag na si Mayor and he was also asking what are the bases. No? So what we did was to check yung mga documents natin. And nakita namin and nasabi ko rin kay Mayor na siguro it would be better na i-double check ko nga because that was on the time of the previous city engineer yan that they were discussing before and they approved that. And nung dinouble check ko, medyo I think tama rin naman yung report nila. Kaya lang siguro wag muna nating implement because we have to conduct a thorough study
Dahil wala pang sapat na datos, binuksan muna ang tawiran habang isasagawa ang masusing pag-aaral dito. Sa ngayon, mananatiling bukas ang pedestrian lane at ibabalik na rin ang pedestrian marking sa tawiran. Ron Maranan, RNG News. Susunod, dalawang lalaki na hulihan ng iba't ibang droga sa Mountain Province. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Iba't ibang klase ng droga ang nasamsam sa 2 lalaki sa Mountain Province sa ikinasang operasyon ng PDEA Cordillera Mountain Province kahapon. Narito ang report. Hindi na nakapalagpa ang 34 anyos na lalaking ito sa Sitio Balinacaw, Sadsadan, Bauco Mountain Province. Ito'y matapos maghain ng search warrant ang mga otoridad sa kanyang bahay. Aabot sa mahigit 170,000 na halaga ng magkakaibang klase ng droga ang nakuha sa suspect. Nasamsam mula sa kanyang 7 gramo ng pinaghinalaang shabu, 12 mililiter ng pinaghinalaang liquid shabu, 120 mililiter na marijuana oil at mga drug, paraphernalia. Samantala sa kaparehong araw, nahuli rin sa hiwalay na operasyon ang isang 28 anyos na lalaki sa Sitio Junction, Sinto, Bauco, Mountain Province.
Nasamsam naman mula sa suspect ang 15 milliliters ng pinaghinalaang liquid shabu na nagkakahalaga ng 93,942 pesos. Parehong maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Noong ika-14 naman ng Oktubre, aabot sa 14 na milyong pisong halaga ng marihuana ang sinira ng mga otoridad sa probinsya ng Benguet at Kalinga. Sa Benguet, mahigit 56,000 na tanim na marihuana at 20 kilo ng pinatuyong dahon ng marihuana ang nasamsam. Nasamsam ito mula sa 11 plantasyon sa mga bayan ng Kibungan, Bacon at Kapangan at nagkakahalaga ito ng mahigit 11.5 million pesos. Sa Kalinga naman, 3 plantasyon na mayroong 16,500 na mga tanim na marihuana ang nadiskubre. Nadiskubre ito sa magkakaibang barangay sa bayan ng Tinglayan at nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 3 milyong piso. Sa kagustuhan nating ma-elaborate or malaman ng ating mga kababayan dito sa Benguet, yung ating laban kontra sa droga is nag-launch po tayo ng yung tinatawag nating Summit on Anti-Illegal Drugs dyan sa munisipyo ng Bogyas and dyan po sa munisipyo ng Mangkayan na kung saan in-invite natin yung mga magagaling nating mga lecturers on the effects on illegal drugs, the barangay drug clearing operations, o the laws pertaining to RA 9165. Lahat ng mga nadiskubring marihuana ay sinunog ng mga operatiba. Vanessa Bugtong, RNG News. Malaking tulong para sa bawat mamamayang Pilipino ang pagkakaroon ng programang pabahay. Pero kung minsan ang mga ito, kung hindi na-terminate, hindi na ipagpapatuloy dahil sa kakulangan ng pondo, isyong legal sa lupa at mabagal na pagpoproseso ng permit. Ang detalye sa report. Kakulangan ng pondo, isyong legal sa lupa at mabagal na pagproseso ng permit. Ilan lamang ang mga ito sa hamong kinakaharap ng Department of Human Settlement and Urban Development sa pagpapatupad ng pabahay sa mga Pilipino. Yes, napaka-importante ng pabahay sa aming lalawigan, lalo na't ang mga buyers namin ay OFW. Kailangan nila may mga maganda at decenteng bahay at okay naman ang aming development at sinusuportahan kami ng gobyerno. Sa probinsya ng Benguet, isa ang bayan ng Itogon sa may mga proyektong pabahay na hanggang ngayon ay hindi pa rin naisa sa katuparan. Ang proyektong ito magiging malaking tulong sana sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa magkakasunod na sakuna. Sabi ng COA, hindi daw pwede yan kasi puris reserve yan. Kaya hindi pa ready for evacuation center yan. Inaayos namin yung papel, nagpapatulong kami sa mga DNR para maiayos yung papel, para maiproclaim po ni President na relocation site po yung nabili po ng munisipyo. Ang pira po na naibili dyan po ay binigay din ng NHC sa municipality. Sa kabila nito, ipinaalala ng Chamber of Real Estate and Builders Association o CREBA ang kahalagahan ng tamang pagsusuri ng estrukturang ipatatayo. Basically, may payo ko lang is kung ano yung preference po ng client. Kung gusto nila yung malapit sa kalsada or kung gusto nila yung malapit sa any accessible necessities such as malapit sa store, malapit sa mini-marts, kung yun po. And kung gusto nila mga condominiums lang, it's their choice po. Pero pag gusto din nila ng residential lots or residential houses, depende din sa tao kung gusto nilang sila yung gumawa or sila yung bibili ng bahay na as it is po. Because housing is not simply a matter of land, cement, or permits. It is the real measure of our people's dignity. If there is one thing that is a common thread to the aspirations of our people, it is first and foremost shelter. It is about ensuring that every Filipino family can sleep in the safety and wake up with hope. For more than 50 years, CREBA has stood strong to employ its policy thinking and purpose, bridging the public and private sector to turn the right to shelter into life reality for million Filipinos.
Maliban sa mga murang pabahay dito sa Metro, ang naging diskusyon ngayong araw ng National Housing Summit ng CREBA na ginanap sa Hotel Supreme sa Baguio City. Layunin ng pagtitipon na pag-ugnayin ng mga developer, opisyal ng pamahalaan at mga stakeholders para sa pagbuo ng konkretong hakbang patungo sa mas matatag at abot-kayang sektor ng pabahay. Magtatagal ang summit hanggang bukas October 17 sa isa sa mga hall ng Hotel Supreme sa Baguio City. Vanessa Bugtong, RNG News. Alam niyo bang hindi kailangang makilahok sa fundraising ang isang estudyante? Kung bakit sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Sa mga students, pag kayo ay nag-enroll sa eskwelahan at nagbayad ng tuition fee, kayo ay entering into a contract with the university or the school. No, magbabayad ka, no, pag-aaralin ka, bibigyan ka ng education. So, ang tinatawag nating tuition fee and other fees, yung published fees na of the academe, no, nandoon sa rules ng student handbook. Di ba? Pag enrollment, nakalagay doon yung mga dapat mong bayaran. And ang obligasyon talaga dito ng university or school is to provide you the education and the chance to be evaluated and later on obtain your degree. And this comes from Article 1159 of the new Civil Code. Obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied with in good faith. So ang kontrata between the student and the school has the force of law. Both parties must stick to what was agreed upon during the time of enrollment, no? O pwede rin, pag nag-agree ka na hulugan, pwede rin yan, as long as at that time of the enforcement. Meron tayong kasong nangyari sa Pangasinan. Ito yung Regino versus Pangasinan Colleges of Science and Technology. And yung eskwelahan nagbigay ng solicitation letter sa mga estudyante nila. And the student, hindi siya nag-solicit. And nung ayaw na niyang bumili ng tickets for the school fundraiser, hindi siya pinayagang mag-final examination. Sabi naman ng estudyante, additional cost kasi yan. Meron akong financial hardship at nag-invoke dan siya ng religious beliefs. Ayaw niya, according to the religion, bawal mag-participate ng fundraising sila. And because of this, hindi nga siya pinayagan. Nagdemanda siya, dinimanda niya ang school on the basis of the failure of the school to allow her to take yung kanyang final exam. Sabi niya, may kontrata tayo. Bayad ako sa tuition fee, dapat bigyan niyo ako ng final exams. At ang sinabi dito ng Korte Suprema, you are right because ang eskwelahan hindi pwedeng mag-impose ng additional fees, additional requirements na wala sa published fees or handbook. At yung fundraising is a voluntary event. Whether you give or not, hindi ka dapat parusahan ng penalty na hindi ka pwedeng mag-final examination. So based on this, binigyan ng damages yung estudyante because of the banning for failure of the school to give her the final examinations because she failed to participate in a fundraising, actually fundraising dance ito.
And sinabi ng korte na this was an unlawful punishment on the part of the student. The school acted in bad faith by imposing an unreasonable condition which is not part of the original academic program. No? So binigyan siya ng damages for the feelings of guilt, disgrace, and unlawfulness she suffered. Yan. Susunod, 17.5% ng mga kababaihan sa bansa nakakaranas pa rin ng pang-abuso. Ang detalye, abangan. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking, Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Sa pagdiriwang ng International Day of the Girl Child, nagsama-sama ang mga Boy Scouts at Girl Scouts sa Benguet para isang Youth Awareness Summit na layong hubugin ang mga kabataan na maging responsable at handang ipaglaban ang kanilang karapatan kahit sa murang edad pa lamang. Magbabalita Rod Marana. Tila hindi na mabubura sa buhay ni Magda ang mga alaala nito sa pagkabata. Sa murang edad pa lang, tila naging mapait na sa kanya ang tadhana matapos siyang makaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang mga kamag-anak. Nagsimula po yung abuso nung 3 years old ako.
Yung nangabuso po sa akin is distant cousin ko po. Yung mga parents ko kasi laging nasa hardin po. And naiiwan ako sa kanya palagi as my babysitter. Hindi ko na po maalala kung ilang beses na. Pero naalala ko pa po yung mga pinapagawa niya sa akin. Pero ang mas masakit daw, kahit nagsumbong na ito, ipinagkibit-balikat lang ito ng kanyang mga magulang. Bagamat tahimik na siyang namumuhay malayo sa kanyang mga kamag-anak, kung minsan ay minumulto pa rin siya ng kanyang mapait na nakaraan. Isa lamang si Magda sa 17.5% ng mga kababaihan sa Pilipinas ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ito'y ayon sa 2022 National Demographic and Health Surveying ng Philippine Statistics Authority. Karamihan sa mga biktima ay edad 15 hanggang 49. Kaya para mas mapalawak ang kamalayan ng kabataan laban sa pang-aabuso, isinagawa ang isang Youth Awareness Summit sa Benguet. Parte raw ito ng pagdiriwang ng International Day of the Girl Child noong October 11. Nilahukan ito ng mga Boy at Girl Scout of the Philippines ng Benguet na isinagawa sa Benguet Girl Scout Council headquarters sa La Trinidad, Benguet. Ang IDCC kasi napaka-important na araw nito para ma-iterate natin yung importance at kahalagahan ng bawat batang babae sa ating community. Kasi ang bawat magaling na nanay, magaling na leader na babae, magaling na kapatid, na teacher na babae, nag-uumpisa yan bilang isang maliit na bata lamang. So as early as childhood, dapat na nurture na natin yung mga pangarap nila, nabibigyan natin sila ng pagkakataon na mangarap, na magkaroon ng magandang kinabukasan. Layon din ng aktibidad na maipaalam palalo sa mga kabataan ang paglaban sa pang-aabuso at kanilang mga karapatan. Mula sa mga talakayan tungkol sa children's rights and law, self-care against sexual harassment, hanggang sa HIV awareness at community psychosocial support. Pero hindi lang para sa mga babae ang aktibidad na ito. Kahit na ngayon ay International Day of the Girl Child, gusto nating i-highlight na regardless of gender, we all have roles in making sure that the community remains safe for each and everyone to grow healthy, to make sure na ang mga batang ito, babae man, lalaki o anumang gender, ay magkaroon ng pagkakataon na lumaki sa isang safe na lugar. So, having all this event, we are being trained to be empowered to voice out our opinions and for us to create positive change in our community, even in small ways. Through these activities, natututo sila outside the classroom. So although informal education, ito, masasabi ko po na ang dami nilang mababaon na aral na pwede nilang i-share sa community nila. And in the future, kapag naging leaders na rin po sila, whether sa government o kaya sa mga organizations kung saan sila mabebelong, like kahit sa workplace nila, dala-dala pa rin nila yung learning po na yun. Kapag nakasaksi o nakaranas ng pang-aabuso, agad na dumulog sa Women and Children Protection Desk ng PNP o makipag-ugnayan sa City o Municipal Social Welfare and Development Office. Ron Maranan, RNG News. Kadalasan nating nakikita sa mga pelikula ang mga kwago. Pero alam nyo ba na ang mga hayop na ito may kakaiba palang talento? Kung ano ito, ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? What if isang araw may kumatok sa bintana mo? Tapos pagkabukas mo, isa palang kwago na may hawak na letter. Naks, Harry Potter yarn. Pero alam nyo ba, hindi lang sa mga pelikula o kwento ng mahika kilala ang mga kwago, kundi pati na rin sa kakaibang galaw ng ulo nito. Ang kwago o owl ay isa sa mga pinakamisteryosong ibon sa mundo. Sila ay nocturnal, kaya madalas silang makita sa gabi. Pero ang pinakakinagigiliwan sa kanila ay ang kakayahan daw nitong paikutin ang kanyang ulo. Marami ang nag-aakala na kaya ng kwago na paikutin ang ulo nila ng 360 degrees o isang buong ikot. Pero ayon sa pagsusuri, hindi ito totoo. Katunayan, hanggang 270 degrees lang ang kayang ikutin ng ulo ng kwago o 135 degrees sa kanan at 135 degrees din sa kaliwa. Pero, paano nga ba nila ito nagagawa? Ayon sa International Owl Center, ang mga kwago ay may mga fixed eyeballs o hindi gumagalaw ang kanilang mga mata di tulad ng sa tao. Dahil dito, kailangan nilang ikutin ang kanilang ulo para makita ang paligid.
Kumbaga sa kamera, parang nakalak ang kanilang mata at ang galaw ng kanilang ulo ang nagsisilbing viewfinder nila. Napaka-flexible ng mga kwago dahil mayroon silang extra bones at flexible blood vessels sa kanilang leeg. Mayroon silang 14 na vertebrates sa leeg kumpara sa tao na 7 lamang. Dahil dito, mas malaya nilang naiikot ang kanilang mga ulo nang hindi nababalian. Siyempre, napatunayan na rin ito ng pananaliksik na isinagawa sa Johns Hopkins University. Dito, gumamit sila ng CT scan para maipaliwanag kung paano nagagawa ng mga kwago na maikot ang ulo ng walang natatamong injury. Natuklasan nilang may stretchable blood pools ang mga ito na nagsusupply ng dugo habang umiikot ang leeg. Kaya naman, ang paniniwala patungkol sa 360-degree head rotation ay isang exaggeration lamang. Bagamat 270 degrees lang ang kayang ikutin, sobra na ito kumpara sa iba pang ibon o iba pang hayop. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 70 days na lang, Pasko na! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.